everyone. Again, going back, no, this afternoon, we're very, very excited kasi this is our second time, no, na nagkaroon tayo ng health talk, Q Health Talk, no, with our resident doctor. Siyempre, yung napakaganda nating resident doctor. Maya-maya makikita natin siya nagpapasalamat tayo ng madami sa ating resident doctor kasi alam nyo, kanina, kausap namin siya ni Joanne. Meron pala siyang ngayon, clinic. So, sobrang lakas talaga natin sa kanya kasi kahit alam natin na busy-busy po siya, marami siyang pasyente, nag-give time po siya talaga for Q Global para naman makatulong siya sa ating lahat, no? Hindi lang sa ating mga members, hindi lang sa ating mga distributors, kundi of course sa mga kahit non-members na manonood po ng live. By the way, I would like to ask everyone before we call in our speaker, syempre dapat i-like nyo po itong post na to and please share. Dapat po nag-share po tayo. Please share this in public, no? Yung post nyo dapat hindi naka-private, I mean naka-friends lang. Ilagay nyo siya sa public post. And then, please try to tag as many friends as you can kasi napaka-importante ng ating topic this afternoon, no? I think this is really very relevant. In fact, the other day, just last week, na nanonood ako, even Oprah is tackling this type of subject matter kasi sabi nga, this is really very relevant. A lot of people would want to know, paano nga ba natin, no, i-reverse yung ating kalusugan, no? Sometimes, most of us, especially maybe if there are young people who are watching, kung nasa edad kayo ng teens ninyo, if you are in your 20s, if you are in your 30s, sometimes, no, sabi nila, pag 30, matanda na, dinaanan ko yung age na yan, hindi ko na-feel na na-threaten ako sa katandaan. Kasi when you are in that range of age, di ba, hindi natin na-realize ang ating ang ating kalusugan o yung ating life, kumbaga, na tayo pala ay dumadating din sa aging na tinatawag, no? Yung dinadaanan pala natin yung pagde-deteriorate ng ating kalusugan. Sometimes when you are at your peak, the peak of your life, no? Wala tayong iniisip na negative. Ini-enjoy natin masyado, which is tama naman yun. I'm not saying that you should stop enjoying life. We should always try to enjoy life. Pero at least, no, have the realization at a very young age right now, whatever age that you are in right now, na, hindi, tinanggal ko muna siya. Okay. Na, dapat, wag nating intayin yung pagkatandaan natin, saka pa lang tayo, no? Mag-iisip kung paano nga ba natin ipe-preserve yung ating energy. Paano ba natin mape-preserve yung ating youthful look, no? We have to realize all these things dito sa Q Global. That's what we want to teach everyone. Na sana, wag na nating intayin maging senior tayo bago natin ma-realize, no? Na kailangan natin na palakasin ang ating katawan, ma-preserve ang ating energy, ma-preserve ang ating youthfulness sa pamamagitan ng pag-follow o yung pagsunod sa tinatawag nating basic components of healthy living. And this afternoon, katulad ng lagi nating ginagawa every time that we have trainings, every time that we have talks, no? We always strive to be informative to not only to our community, not only to our members, but we also want to impart informations, we want to impart knowledge, no? And we believe that by inviting credible speakers, hindi lang yung mga staff natin dito sa office, inviting people that are very knowledgeable, no? Lalo na yung nasa medical field, like our resource speaker today, no? Napaka-importante na mapakinggan natin kasi we believe na yung mga informations, mga lectures na naririnig natin sa kanila, ito yung talagang malaki yung natutulong sa atin. If
if now hindi siya relevant sa'yo, I tell you, no? In the near future, magiging relevant sa'yo ang mga matututunan natin ngayong hapon na to. Kaya, kung nanonood ka ngayon, natag ka ng member ng Q Global or dumaan to sa feed mo, I hope you stay tuned kasi we are going to give you a very, very educational talk na hindi naman po mahaba. Okay, this is just very short. According to our resource speaker, baka nga 20 minutes lang to or 30 minutes. Pero yung maikling oras na yon, I tell you, napaka-valuable ng maituturo sa atin. So, I hope you stay tuned. So, I want to introduce to you, no, yung atin po na resource speaker this afternoon. Siya po ay ating kapamilya. 'Di ba? Siya po ay ating matagal ng laging kasama dito po sa ating Q-Fam na tinatawag. Ayan, ilalabas lang natin siya at hindi na siya lumabas. Parang, ayan, show on screen. Ayan na siya. O, diba? Na-miss nyo ba? Oh, ang ganda-ganda. Alam nyo, idol naming lahat dito sa Q Global, si Dr. Carmel Linsangan. Ayan, kami lang, dalawa lang kami pumapalakpak dito, Doc Carmel. Welcome to Q Global, Doc. Ayan, thank you so much. At may time ka na naman for us. Oo, good afternoon. And today, this afternoon, very excited ako to share the topic today, to discuss this topic on how to turn back time. Especially now, I've reached already my halfway point, because I'm already 50 years old. So, ngayon, ang natin is, what are the things we can do to reverse or slow down aging? Okay. So, I prepared a very short discussion lang on ways that we can reverse or slow down the process of aging. Because as we all know, the best part of the art of living is to know how to grow old gracefully. Diba? Sabi nga ng mga matanda, mga seniors natin who have already lived a very full life, na yan ang kanilang pinaka pride, no? They were able to reach this age na they are still at the peak of their health. Okay? So we have so many examples of celebrities, local and abroad, who have yung mga sinasabi natin na parang hindi na kikita, no? Walang bakas ng edad sa mga mukha nila, no? We have like the likes of Don Solueta, Richard Gere sa sa mga lalaki, Christopher De Leon, di ba? They were able to grow old gracefully. And so this afternoon, yun ang pag-uusapan natin. Ano yung mga pwede nating gawin to maintain good health in our old age. So, una sa lahat, we have to prevent social isolation and loneliness. No? Actually kasi, pagka hindi tayo emotionally happy, marami na talagang nagbe-breakdown sa katawan natin. Physically, it follows. No? So, yan ang number one na kalaban ng as we age. No? You would notice na sa pagtanda natin, marami na tayong mga kaibigan, mga who will have passed on, no? Or sometimes we lose touch with them. Kaya kadalasan, ang mga elderly natin, mga lolas natin, nag-iwan lang sila sa bahay, wala silang kasama. So they grapple with depression. So these things, they age them very fast, no? So pagka-depressed tayo, ang bilis ng pag-age natin. Ang bilis din ng pag-lose natin ng mga mental faculties natin. So to prevent depression in our golden years, no? So dapat meron tayong social circle, no? It can be just if you can join a community club or siguro yung family, no? Every weekend, every Sunday, magsama-sama tayo for mini reunions. We have lunch together as a family, just so we don't feel that we are all alone. Another thing we can do is to promote physical activity. Lagi yan, no? Let's get moving.
So usong-uso ngayon, nakikita ko among mga golden girls, no? Ang Zumba, uso-uso ngayon yan. So yun yung isa sa mga pwede natin gawin, no? So aside from having a physical activity, ang advantage pa niya is yung may circle of friends, no? Okay, and then we can do weight training, aerobic exercises. Isa pang mga nauso ngayon yung pickleball. No? I can see a lot of seniors playing pickleball and also among young ones na uso na rin siya. No? So it's a form of tennis na medyo mas madali, medyo easier. So hindi ganun ka nakakapagod. Not as taxing, physically taxing as tennis. Okay? And another thing we can do is we make smart food choices, not to protect our health and also to improve our brain function. Maraming mga sakit because of poor feeding habits, no? When we think of old age, iniisip natin na diabetes, hypertension, high cholesterol, it's all part of aging. It's not, no? Hindi siya part of normal aging. So ang daming mga seniors who can avoid this lifestyle diseases. So they are called lifestyle diseases kasi yung lifestyle choices natin made us prone to develop these diseases. So kahit sabihin na natin na nasa lahi natin yung high blood, nasa lahi natin ang diabetes, if we make the proper food choices, we can either delay the onset of these diseases in our self, or we can avoid them altogether. Okay? Get a good night's sleep. Isa pa yun. No? Among the elderly, especially mga menopausal women, no? They suffer from insomnia. So yung sleeplessness or insomnia, that again is not part of aging. No? Mas mahirap lang matulog or sometimes shorter intervals yung tulog natin. Okay lang yung short intervals, no? Because more than the quantity of sleep, kung gaano katagal kang natulog, is the quality of sleep. So if it's a good sleep, you are able to go into yung deep sleep, no? Yung na-rest and na-recharge talaga yung katawan mo, then that is still considered a good night's sleep. Okay? Avoid smoking and alcohol consumption. There is no safe level for smoking. So, hindi mo pwedeng sabihin na 1 stick, 2 sticks lang naman ako a day. So, konti lang yon, no? So, in terms of smoking, wala siyang safe level. Okay? Kaya sabihin mo isang puff lang siya, isang hit lang siya. Same goes for the vape, no? So, vaping is not a safer form of smoking. Actually, more studies have been coming out na vaping is actually more dangerous than smoking, no? So for both vaping and smoking, you should avoid that altogether. Pag alcohol consumption, meron naman tayo na pwede naman na konti lang no na alcohol consumption. Meron safe levels, no? Yung mga brandy, red wine, okay naman yon. Basta always in moderation. However, in some studies, nakita nila na yung alcohol consumption kahit konti lang increases the risk for breast cancer. So, kung hindi mo naman talaga kailangan, then it is best to avoid alcohol na. Okay? Regularly visit the doctor, even if you're not feeling sick. Every year, have an annual physical examination, medical examination, laboratory test. Because sometimes, meron na palang nangyayari sa katawan natin na hindi pa natin nararamdaman. And sometimes, pag na-start na natin siya maramdaman, it might be too late. So remember, no? Yung kotse nga natin, every 6 months or every 10,000 kilometers sa tinakbo, dinadala natin sa kasa for preventive maintenance, di ba? Kotse lang yon. Kasi alam natin na may usual wear and tear. So ang katawan din natin, ganun din, no? As we go through life, wala naman talagang stress-free na buhay. So that stress, it ages our skin, it ages our cells. So, kailangan every so often,
na-regenerate din sila, no? And our doctor can advise us on what changes to do in our diet, in our daily activities. So maganda din doon, no? And also we have yung mga recommended exams also to screen diseases. Among women, so since I'm an OB-GYN, so mas focus ako on women, no? So among women, tumataas kasi ang incidence ng myomas, ng ovarian cancers, ovarian cysts. Nakikita sila usually in women in their 5th to 6th decades of life. So that's around 50 to 60 years old. So having regular visits to the doctor would detect these diseases early on. Sa mga lalaki naman, ang usual na nangyayari sa kanila is yung enlargement of the prostate. No? So there's benign prostatic hyperplasia or the BPH. So yun din, among the males, nag-start siya magparamdam roughly around the 4th to the 5th decade of life. So that's around your 40s and your 50s. So yung doctor nyo will also during a visit and also examine and palpate the prostate para bago magkaroon ng malaking problema, naaagapan na siya. So maintaining our health is also key to living a long and productive life. Okay? And lastly, connected din to siya doon sa number 1, no? To maintain meaningful relationships and a strong social network, no? Because that improves our physical and mental well-being. So, minsan nakakalungkot yung mga stories na recently there's this Hollywood actor and his wife, no, na who were found na dead, no? Pareho sila inside their house. So, parang mukhang several days na namatay sila, no? Because they were found. So, parang gano'n, no? Nakakalungkot isipin na nasan yung pamilya nila, bakit hindi man lang alam, but walang nag-check on them, how they are. So, itong mga bagay na to, no? So, to have a long and productive life, we have to maintain meaningful relationships with our children, with our parents, with our siblings, with our friends, with our workmates. So these are also key to having a long and happy life. No? Ang sabi nila, when you frown, yung muscle ng mukha mo, it ages you. No? Whereas when you smile or when you laugh, you move more muscles in your face. And that makes your face look younger. Okay? So, dapat masaya lang tayo. Okay? So, preventing social isolation, preventing depression, makes us happier and also it makes us look younger. Okay? So, yung mga physical activities naman, avoid excessive exercises. Okay? It is not true na the more, the better. So, you also listen to your body. Okay? So, yung when you do yung mga walking, actually walking exercise is the best to prevent stroke and heart diseases, diba? To keep moving. Okay? Also, spending time outdoors, no? Boost our immune system. There was a study done sa mga bata, no, young children. And then, exposure daw to green open spaces. So, hindi siya sa malls, no? Sa parks, yung, ang minimin nila to go to the parks, to the farm. Green open spaces lead to better mental and cognitive abilities in children. Ngayon, nakita nila na among the elderly, it also prevents dementia or yung loss ng brain function. So, being exposed to the outdoors makes us younger also. No? So, it also lowers our blood pressure kasi aside from the physical exertion, yung pagiging masaya mo nga, yung pagiging yung sense of fulfillment mo, it releases the happy hormones or the endorphins. So, this also lowers our blood pressure. Okay. Also, we should do
mental exercises for our brain, no? So yung mga trivia, crossword puzzles, yung Sudoku, they improve our overall cognitive function. So, wag tayo puro cellphone. Kasi totoo talaga yon na ang cellphone, nakakabobo siya talaga, no? So, if you're just always staring at your cellphone, nanonood ng kung ano-anong mga inane videos, so minsan mali pa nga yung information na nakukuha natin. And overall, yung daw, yung bombardment ng stimulus, no, sa brain natin, with the cellphone, same lang din with the TV eh. Nung bata-bata tayo, in the 80s, no, 90s, ang tawag nila sa TV is the, YouTube, pampabobo daw yun eh. So ngayon, yung TV na yon, na-replace na siya ng cellphone. So, we should try to limit our time on the cellphone. Do something with our hands, no? Pwede mga artwork, kasi that stimulates our mental faculties. Later, I will talk about memory loss. Kasi feeling nila lagi, matanda na kasi, kaya naging makakalimutan. So, syempre, there is normal, age-related memory loss, and then there's also dementia. So, we have to differentiate between the two. Okay? Among the young people, ang advice ko is spend time with your lolas, listen to their stories. Kasi just yung instance na yung lolo mo or lola mo, aalalahanin niya kung ano yung ginawa niya before and magkikwento siya sa'yo. So aside from the bonding, it also stimulates yung brain, no, nung elderly para parang it's another form of parang mental exercise for them to be telling their stories. Okay? So, another, yung kanina pinag-usapan natin, the third one is to make smart food choices. Choose varied foods. Walang isang food na maganda siya, na superior siya over anything, no? So, it has to be a varied, yung plato mo, no? Meron silang variety of food. Pinopromote ngayon, yung tinatawag nilang platong Pinoy. So, yung platong Pinoy, dapat meron doon carbs, no? Meron doon protein, and then half of it is mostly made up of fruits and vegetables. The more color you can see dun sa plato mo, the better that is. And sana yung color is not food coloring, no? So, yung natural na color ng food, okay? And then, try to minimize sugar intake, saturated fats, sodium. Yung sodium in the form usually yan of salt, no? So this would reduce your risk of developing high blood pressure, diabetes, heart diseases, hypercholesterolemia. So just removing yung flavored drinks, no? Yung mga milk tea, iced tea, just removing that from your diet already cuts your sugar intake by more than half. And ang laki-laki na nung health improvement. And you can also see the weight mo, no? So when you're trying to manage your weight, removing all these sugar drinks would help you maintain a healthy weight. Okay? When you're choosing protein, meron namang animal sources, no? Pero choose some, hindi always meat, no? Hindi laging karne, hindi laging baboy or baka. Pwede naman siyang seafood, pwede siyang dairy, no? Soya milk is a good source of protein. Beans, no? Mga munggo, peas, green peas, Baguio beans, yan, lentils. Those are good sources of protein. So, pwedeng i-switch it up, no? And then also among the elderly kasi medyo hirap na silang mag-digest ng meat, no? It leads to constipation. So, choose other sources of meat, of protein. Tapos, if mag-vegan kayo, if you will choose a vegetarian or a vegan diet, you have to take in food fortified with vitamin B12, no? Vitamin B12 or cobalamin, kasi hindi siya present in vegetables, no? Ang source talaga ng vitamin B12 is meat, no? So kung mag-vegan or vegetarian kayo, then
You have to take in vitamin B12 either as a supplement or yung mga kunyari mga cereals na fortified with vitamin B12. Okay, reduce sodium intake, yung salt intake nyo. Pwede nyo naman gamitin mga herbs, spices, pwede mga lemon to season your food, no? Tapos always stay hydrated, no? Tubig. They say 3 to 4 liters of water per day, pero hindi ganun ka-strict. Kasi lalo na when you age, minsan we have to restrict also our fluid intake. No? So you listen to your body. Every time you feel na nauuhaw ka, then you drink. Pagka nag-sweat ka, no? Kanya, nag-exercise ka, naglakad ka, or masyadong mainit yung panahon, then you drink a little more. But if you notice na lagi kang uhaw na uhaw, kakainin mo lang, uhaw na uhaw ka pa rin, then you have to have your sugar check. Kasi sometimes excessive thirst, yung sobra-sobra kang uhaw, is also a sign of diabetes. So, ang mga superfoods, no, for the seniors, berries. Okay, mga raspberry, wala sa atin yan. Pero mga berries, strawberries, yan. Because these are the food that are rich in antioxidants. So, ano ba yung antioxidant? Yung, yung oxidants kasi, yung oxidizing process, yun yung, the oxidative process, yun yung damage na ginagawa sa katawan natin. And pag masyadong mabilis nga yung oxidizing process na yon, that causes aging, no? So yung antioxidant, no, pine-prevent niya or kina-counteract niya yung oxidation process, those are the food naman that is involved in repair. Okay, yung inaayos niya yung mga damages na nangyari sa katawan natin. So berries are rich in antioxidants, okay? Leafy greens, paborito ko yan. Green leafy vegetables, okay? Kangkong, spinach, kale, no? So yung mga yan, they are food very rich in vitamins and minerals. Naalala ko dati sa med school, pag may tanong, kunyari, anong sort ng vitamins, ganyan. Tapos pag may choice na green leafy, ayan ang lagi ko sagot. Okay? Pasado naman. So ibig sabihin tama. No? So yung green leafy vegetables, marami talaga. They are packed with vitamins and minerals na kailangan katawan natin. At the same time, very high in fiber also to prevent constipation. Yogurt, nabanggit na natin kanina, di ba? You have to look for alternative protein sources. So yogurt is a good alternative instead of just milk, no? Ang advantage ng yogurt, it has a lot of probiotics. And so it aids in our digestion and also supports bone health. Fatty fish. Fatty fish like salmon, mackerel, tuna, high in omega-3. Lagi natin naririnig yung omega-3 na yan, fatty acids, which prevent heart and brain diseases, no? Lalo na sa brain, kasi the omega-3, it coats our neurons para bumagal yung pag-decay nila, no? Or yung pagkamatay nila. Okay, nuts and seeds, almonds, chia seeds, peanuts, these are good, healthy alternative sources for protein, and also they are also rich in yung mga omega-3. Naalala ko nung, di ba tayo, bata tayo, no? Sabi ng mami natin, kumain tayo ng mani kasi pampatalino. Oo. So, di ba pag may exam ako, yan ang laging meron, mani. Kasi nga, they are food for the brain. Okay? Avoid nyo lang if you have allergies. Kasi yun naman din ang downside to eating too much nuts, no? Kasi sometimes nag-trigger siya ng mga allergies. So, ano pa ba yung problema ng elderly? Siyempre, ang kitang-kita natin kaagad, no? The skin and the hair. Okay? So, as we age, talagang nababawasan yung pag-build ng height ng collagen, no, in our skin. So, yung batak ng skin, nawawala yung elasticity, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles, ng mga fine lines on our faces. So, kitang-kita kaagad yon. So, ano yung pwede nating gawin? So, always remember that healthy skin is not an overnight process. Matagal siyang nangyari, no? It's a sorry, I'm just adjust ko lang yung guys.
yung skin natin, hindi siya biglaan na nangyari, no? So, it starts in our 20s, kung anong ginagawa natin in our 20s, nakikarry over yan until we age. No? So, if you have very good skin habits, skincare habits, or skincare routine, then we are blessed also with beautiful skin in our golden years. Pero syempre, meron iba talaga na pinagpala, no? So if you have good genes, wala na talaga tayong laban doon, no? So kung maganda yung swerte ka, no? Pero sa amin hindi masyadong pinagpala, then we can benefit from using gentle skin products. So sometimes we exfoliate. Ano ba yung sabihin ng exfoliate? Yung sabihin lang naman nun, parang tinatanggal mo yung outer layer ng skin mo. Oo, yes. Naturally naman natatanggal natin yan. Pero when we exfoliate, parang hinihisan lang natin siya para ma-expose yung new, younger skin underneath the dead old ones, no? Between physical exfoliation and chemical exfoliation, better yung chemical. No? So, ano ba yung physical exfoliation? Yun yung pag gumagamit kayo ng lupa or yung gano'n, no? Yung medyo in-scratch mo yung skin mo. So, better yung chemical exfoliation but use gentle products, no? Nauso dati yung, although hindi ako gumamit yung nilalagay nila, tapos after a while, nagbabakbak yung skin nila. Tapos after, parang ganon. May astringent sila pinupunas dati, parang may astringent number 1, astringent number 2, astringent number 3, parang ganon. So, very, very harsh yon, no? And also yung very popular skin toner natin, no? Kasi they contain alcohol. So, tayo, dapat, ang ginagamit natin ay the gentler skincare products. So, imagine niyo na lang na parang kung ano yung gagamitin mo sa baby, no? For the exfoliating, pagtanggal ng mga old skin cells, you can use niacinamide, alpha and beta hydroxy acids, pwede siya. Actually, the alpha hydroxy acid pwede natin sa buntis na ganun siya ka-mild, no? So do not use hot water also, no? Kasi hot water or warm water, it dries our skin faster. So also, when you take baths, no, pag naligo tayo, huwag din tayo masyadong gumamit ng mga hot water, yung mga nag-steam, sauna. So, as much as possible, i-minimize natin yung exposure na yan. Kasi, yung steaming of the face para mag-open yung pores, pwede natin gawin, but not every day, no? Kasi, that also ages our skin faster. Apply moisturizer and sunscreen. That's a must, no? That's actually for everyone, hindi lang sa matatanda. Especially the sunscreen, kasi nakatira tayo sa tropical climate. And the sun does damage on our skin. Okay? Eat a balanced diet kasi ang pag-regenerate ng skin cells natin nakadepende din on our diet. Get enough sleep. Sabi nga nila, di ba? Sleep 8 hours a day. No? 9 daw if you're ugly. Pero, actually, hindi, again, no, babalikan ko, hindi kami talaga nag-fixate on the hours. No? Gano'ng katagal kang natulog. It's really more of the quality of sleep that you're getting. Quit smoking, kasi smoking ages the skin. Kasi it contributes to the faster breakdown of the collagen. And manage stress. When we are stressed, may mga hormones inside our body that are being released. The stress hormones, they hasten aging, no? Kasama na rin yung pagputi ng buhok natin. So it is true, no, na yung pigment ng hair natin na babawasan when we are stressed. Kaya pumuputi talaga yung buhok natin. So, nourish your hair from within. Nabanggit ko na rin yun. Ang pagpuputi ng buhok natin, it's also dictated by genes, no? So you can see some people when they're still in their 30s na nag-start ng pumuti yung buhok nila, no? So that's in their genes. Pero, meron naman tayong mga ways to help our skin. And isa doon is yung vitamin B12 or cobalamin. Kaya kung makikita niyo rin yung mga hair care products, di ba lagi nila sinasabi na meron silang cobalamin. However, or vitamin B12.
However, hindi kasi ganun siya kaganda when it's being applied. So, better na you take it in. No? Kinakain niyo siya or iniinom niyo siya either as a supplement or yung diet nga natin which is rich in vitamin B12, so mga green leafy vegetables. Okay? So, some medical conditions also predispose us to hair problems. Actually, if you have diabetes and it's uncontrolled, nag-loss tayo, no? Hair loss tayo. Yung mga buntis, yung bagong panganak, because of the rapid changes in hormones, kasi from the pregnant state to the non-pregnant state, minsan nag-hair loss sila, pero that is temporary. Once nag-equilibrize na yung katawan nila, then nare-regain nila yung hair nila na yon. Okay? Ano pa ba? You have to quit smoking also because smoking again associated siya with hair loss and alopecia. Among the men, meron tayo kasing yung pattern baldness. Sometimes wala kasi tayong magawa doon kasi that's genetic, no? So makikita natin minsan, di ba, yung parang may paikot sila na dito, nawawala yung buhok nila dito. So, yung mga gano'n na may mga pattern na baldness, sometimes it's genetics. So, medyo mahirap siyang labanan. Oo. Pero pwede yan with hair transplant. Pag meron kang magagandang hair, kunyari healthy pa yung buhok mo na natitira, pwede kasing kuhanin yun, i-harvest yun, and then i-transplant. So, that's also another incentive for you to take good care of your hair. Para merong maaani, no? May pagkukuhanan para itapal dun sa mga bald areas. O para mailipat. Tama, to cover the bald spots. Yeah. Okay, so eto, last part na to ng ko. So, yung forgetfulness, no? So, is forgetfulness normal? Okay, so there's normal age-related memory loss, and then there is dementia, which is a disease, no? That is an accelerated form of memory loss. So, ang brain natin, sadly, that is one part ng katawan natin na hindi nagre-regenerate, no? Hindi siya bumabalik. So, pag nawala siya, nabawasan siya, na-destroy siya, hindi na siya nababalik. Kaya nga, dapat inaalagaan natin siya kasi hindi siya magre-regenerate, no? Parang hindi siya mafu-full tank ulit. Nabawasan siya, nabawasan na siya. Parang ganun. So, what we can do is to slow down this aging process. Okay? So, how would we know? Ano ba siya? Yung lola ko, yung mommy ko, forgetful ba siya? O meron na siyang dementia? Or are these early signs of dementia? Okay? So, making bad decisions once in a while. Di ba? Siyempre, minsan, yung matatanda, nabubudol na yan. Di ba? Nabibenta ng kung ano-ano. So, making bad decisions once in a while, that's still part of normal aging, no? Lalo na medyo mas magagaling na yung mga swindler ngayon, no? Pero if you make poor judgments and decisions a lot, yung parang laging bali yung mga decision, so maybe that is already a sign, an early sign of dementia. So sometimes you're forgetful, you miss a monthly payment sa bills, no? Nakalimutan mo, nakalimutan ko kung nga pala yung COVID, di ko nabayaran, no? So that's still normal, no? Age-related memory loss yun. Pero, pagka lagi kang napuputulan, hindi dahil nakalimutan mo, pero dahil wala kang planning, no? Hindi mo na na-handle properly yung finances na dati naman nagagawa mo, no? So that might be a sign of dementia already, no? Tapos, sometimes nakakalimutan natin, anong araw nga ngayon? Ayaw nga pala, Wednesday pa pala, like yesterday, di ba, holiday. So, pagpunta mo sa mall, ang feel mo, parang weekend na, di ba, daming tao. Maalala mo, nga pala, no, Wednesday pa lang pala. So, it's still normal, no? That's normal forgetfulness. Pero pag nakalimutan mo na talaga kung ano yung date or time, o anong taon na ba ngayon? Nga pala, 2025 na pala ngayon. Parang pag ganun na, no? Medyo malalaki na yung na-lose mo na time. Then, that is a sign of dementia. Okay?
And then, sometimes, no, during conversations, actually, I do this a lot. Kalimutan mo, ano nga yung salita na yun? Di ba? Parang it's at the tip of my tongue. No? So, yun. So, pagka ganon, that's still forgetfulness. Well, actually, that's normal forgetfulness. Minsan nga, kasi sabi nga nila, that's a sign of intelligence. Kasi yung brain mo is functioning, yung ang bilis niyang mag-function. Kaya sometimes you forget that word that you wanted to use, no? Pero pagka you're having trouble sustaining a conversation, kasi may sinabi siya, tapos hindi mo mag-gets kaya hindi ka makabigay ng appropriate response or appropriate sagot. May tinanong siya sa'yo na hindi mo masagot. Kasi natatagalan kang i-process. Ano ang sabi niya? Parang ano yun, nalito ako. Ulitin mo nga pag gano'n, no? So, that might be a sign of dementia. Okay, when you lose things from time to time, kahit hindi matanda, di ba? Nagagawa natin yon. Mommy, nasan na ba yung ganyan? Mommy, nasan yung ano? So losing things from time to time, that's still normal forgetfulness. But when you misplace things often and is unable to find them, no? Sometimes, like, nailagay mo yung libro sa loob ng microwave, gano'n, no? Mga bagay na medyo So this might be early signs of dementia. Okay? So how do you enhance your memory? So again, di ba yung nabanggit ko kanina na you have mental exercises by using trivia, puzzle, mga crossword, engaging conversations, reading a book, no? Doing artwork. There are also some foods, no, that enhance our memory. So, babalik tayo ulit. Mapapansin nyo, yung food na sinasabi ko, yun ang paulit-ulit, no? So we have berries, oily fish, nuts and seeds, leafy greens, whole grains, no? Yung mga oatmeal, yung mga ginagamit sa oats, no? Those are whole grains. Eggs, avocado. Avocado kasi is high in the essential fatty acids, no? That's needed by the brain, no? Same with the eggs. Yung eggs din kasi high in the omega-3, no? Tapos, coffee in moderation is also a good food for the brain. But too much of it just confuses the brain, no? And sometimes leads to accelerated memory loss. Okay, so that ends my talk for this afternoon. Ay, grabe, ang dami. Ayan, thank you so much, Doc. No? Ang dami mo na namang na-discuss. Ang dami ko na namang notes. Ayan. Pero, Doc, grabe. Parang yung mga dinidiscuss natin ngayon, napaka-relevant sa amin. Sa amin ng mga amiga ko dito sa opisina. Yung mga ka-age natin, di ba? Kasi hindi ko maiwasan, no, na sa bawat dina-jot down kong notes, medyo nakaka-relate talaga, no? Nakaka-relate tayo. Pero yung mga ilan-ilan na nagbigay ng questions po dito, no? Pero bago ko basahin yun, Doc, I also want to ask some, kasi meron akong mga sarili ko din na mga na take down notes, okay? Kasi importante din sa atin to na maunawaan natin eh. Kasi di ba kanina minention mo po, okay, yung regarding dun sa dementia, I just want to have a clearer understanding on dementia kasi I've been seeing some clips on TikTok and Instagram about Alzheimer's and then about dementia. Pwede ba natin, Doc, ma-explain sa mga viewers natin, ano ba yung difference ng dementia at Alzheimer's? Are they one in the same? Wala yata akong okay. So, pag sinabi nating dementia, kasi parang pareho silang nakakalimot, di ba? Yes. Ang dementia kasi it's a group of diseases. No? Alzheimer's is one of them, Lewy body dementia, yung LBD, no, na tinatawag. Parkinson's is a form of dementia. So it's a general term ano ba siya? All these ang dementia is accelerated brain loss. Di ba yung sabi ko nga, yung brain natin, yan na siya eh. Pagka hindi na siya magre-regenerate.
So, kung nababawasan brain cells natin, pero hindi na siya napapalitan. So, we do not make new brain cells. So, in dementia, napapabilis yung loss natin. So, like in Parkinson's, parang nababalitan yung brain. Kasi yung brain natin, may mga nerve sheets tayong tinatawag eh. So, yung brain natin may balot siya. So, diba may mga myelin sheets? Yes, oo, the nerve sheets, yes. So, sa Parkinson's, nababalitan, sa brain. nababalatan siya. So, na-expose yung raw brain. Kaya with Parkinson's, sometimes they have tremors, they have So, part of the symptoms of Parkinson's. Sa Alzheimer's naman is more of the memory. So, mapapansin nyo sa Alzheimer's disease, di ba sometimes they even forget you. They don't know sino ka, yung anak nila, hindi nila maalala. And then, ang ugali kasi natin, our behavior is also yung seat niya, no, yung control niya is also in our brain. So sometimes, pag na-affect yung part of our brain that governs behavior, nagbabago, kaya biglang, di ba, minsan bastos, hindi naman siya bastos dati, but ngayon ang bastos-bastos niya, nagbabato, nagmumura, na hindi naman niya usually gawain, kasi na-damage ang part ng brain that damage is the part that controls emotions or behavior, attitude, mga ganon. Yun yung nabawasan or naapektuhan. Kaya biglang may change. Tapos yung iba, like the one I mentioned na Lewy body dementia, siya, no? Yung Lewy bodies na yon, para siyang, vascular disease. Parang, basta mga something that shouldn't be that deposit on our brain. So, nagde-deposit siya sa brain, kaya hihinder niya yung pag-transmit ng information and napapabilis niya yung pagkamatay ng brain cells. So, that is also a form of dementia. So some dementia may autoimmune, parang may autoimmune component siya eh. Kaya ka nagpo-form ng Lewy bodies na yon because your immune system is acting up. Parang hyperactive yung immune system. So mga ganun, maraming mga sakit, no? But then, they are all lumped into that group that is dementia, which is parang accelerated brain death. Parang collection, daw siya, collections of symptoms of cognitive, functional, and behavioral. Yes, Pag sinabing cognitive, kasi yung di ba pag nag-drawing tayo ng brain, there's the two big parts. Yun kasi yung the one that is that controls cognition, no? So that is the one that controls memory, also how we process information, how we form language. Lahat kasi yan nandun sa cognitive function ng brain natin. Ayan, at least medyo mas naging clear for me. Kasi akala ko, pag sinasabing may dementia siya, may Alzheimer's siya, sabi ko, bakit yun? Parang magkaiba sila ng name. Pero parang pareho lang naman sila ng symptoms. Diba? Pero yung pala, they are under, Alzheimer's is under, it's under a general name, which is dementia. Okay, so that's understood. May question po dito later, babasahin ko kasi sinusulat pa nila. Pero, ito pa pala. Madami-dami pa. Ayan. Okay. Doc, ready ka na sa mga tanong? Meron ditong tanong. Doc Carmel, lagi ko po naririnig ang free radicals pagdating sa anti-aging. Can you explain to us, ano po ba yung free radicals sa body natin and how does it affect yung ating pong pag-iedad or yung aging na tinatawag? Okay. Kanina I mentioned the oxidative process. Kaya nga may antioxidants tayo. Because with the oxidation, yung oxidative process na yon that happens in our body, ang napo-form is the free radicals. So, di ba? Also, sometimes we call it oxidative stress, no? So, basta I won't go into the biochemistry of it. Basta parang yung cells kasi natin, they are like machines, no? So they have parang we have chemical reactions within our body. So yung chemical reaction na yon is
yung yung oxidation, no? So it results to oxidative stress which releases free radicals. So kaya 'di ba ang mga anti-aging, mga antioxidants sila. Kasi yung mga antioxidants na yon, they block or they stop the oxidative process. Therefore, hindi na-form yung free radicals na yan. So, hindi niya nadadamage yung katawan natin. Actually, meron kaming presentation. Actually, hindi pwedeng hindi na-damage eh. Na-slow down. Kasi there is no such thing as hindi madadamage. Kasi otherwise, we would all live forever, di ba? So, na-slow down lang. Na-slow down niya. Actually, meron kaming meron kaming parang slide presentation yan sa basic training namin. Para lang mas madali ma-explain yung free radicals. Para siyang kalawang. Diba? Kung sa bakal, para siyang kalawang. Dahan-dahan niya sinisira yung metal. O kaya naman sa kahoy, para siyang anay. Na dahan-dahan na sinisira. Ganon yung free radicals. Actually, the one that you mentioned, yung sa kalawang, that is the more accurate one. Kasi actually, the formation of the kalawang is also through an oxidative process. Yung iron, yung Fe mo, na o-oxidize, no? So, nagkakaroon ng oxidative process and it forms the kalawang, which is the FeO3. So, yun. So, yung O3, that is your free radical. Kasi ang normal na oxygen is O2. So, naging O3 siya. Kaya yun ang free radical. O, di ba pang nerd yun, no? Pero at least, parang yun. So, actually, that is the proper, kasi di ba remember, we also have iron in our body, so, yun, so one of the things na inaano nila, they react with is the iron in our body. So, naperform talaga tayo ng free radicals na yan. So that's a very good example. Actually, since we're talking about free radicals, I want to add, meron tayong product na may mga grape seeds. I've learned kasi from kasi matagal ako nag-aral ng nutritional immunology, na natutunan ko doon na ang grape seeds po is a super antioxidant. Yes. Diba? Yes. Na kung free radicals ang gusto nating iwasan, which is it causes a lot of health issues sa atin mula sa wrinkles, no, at sa iba pang mga sakit. We have products, no, singit ko lang, Doc, ha, para makapagsingit ako. We have products that are rich in grape seeds. So we have, tsaka yung kape. Diba? Ayan. Si glutavivatin. So, this product is rich in in antioxidants, no? Yung ating Q enzyme. Pero, ang gusto kong i-highlight talaga, si glutavivatin at saka si Q-rich. Kasi gusto kong explain sa mga tao. Kanina, sabi mo din kanina, coffee is also good for the brain, no? Para rin, kumbaga, nakakatulong siya to maintain a good brain health na tinatawag para maiwasan natin ang mga ganun nga, yung mga sakit na nakakatakot like dementia or Alzheimer. So at least, if you take an ample amount of coffee, wag sobra, sabi po ni Doc. Tama, Doc? Bawal ang sobra. So, since we all love coffee, do you know that our Q-Rich not only has coffee, which is very good for the brain activity, meron po itong grape seeds. Di ba, Doc? Kaya ang maganda doon, yung grape seeds niya, while you're taking coffee good for the brain, this will fight the free radicals. So, if you drink Q-Rich every day, kahit papano, nape-prevent or nadidelay natin. Di ba? Yung mga sinasabi nating free radicals sa katawan o yung kalawang na pwedeng dahan-dahan na sumira sa ating katawan. So, this is our coffee Q-Rich. Meron din tayong isang product, Doc, na maganda rin kasi may grape seeds, no? Ito naman, ang focus niya, glutavivae. So, hindi naman for the brain, hindi naman for energy, pero more on pang beauty naman. Diba? Kasi this has grape seeds, vitamin C. Actually, hindi ko nabanggit yung glutathione kanina. But glutathione is the master antioxidant. No? So, si glutathione, yan ang parang mother siya ng 3 other compounds which all counter the effects of early aging on our skin. Kaya okay ang glutathione. And most of the time it is partnered with the grape seed for the anti-stress, no, antioxidant.
Kaya maganda to kasi meron na siyang glutathione, may great seeds, tapos may vitamin C pa, Doc, 'di ba? Hindi lang nabuboost ang iyong Yes. immune system, hindi lang pangontra sa aging, no? Tapos maganda pa sa liver, 'di ba, Doc, ang ating glutathione? Tama? Yes. Ayun. O, sige. Yes. Very good. Next question, Doc. Naku, ito, dahil ang topic natin talaga is how to turn back time, no? Reverse aging. How to prevent hair fall daw, Doc? Sabi dito, nag-change na po ako ng shampoo and conditioner, pero nakaka-experience pa din po siya ng hair fall. Meron po ba tayong tip? Ako, pinagdaanan ko yan mga previous weeks. So, ngayon talaga nasa stage ako ng tinatanggap ko dahil ako'y magpi-50 na ba? Or nakakatuwa. Ay. Hello? Nawala. Nadinig ako, Doc. Oo, yan na. Okay. Okay na? Ayan. Bali, yung tanong po is, nagka-hair fall siya, Doc. Ngayon, nag-change siya ng shampoo, nag-change siya ng conditioner, pero may hair fall pa din. Okay. So, ang hair natin, we have to understand na may phases talaga siya, no? May phases talaga tayo na nag-grow yung hair, and then may phase na standard, ano lang siya, na plateau, no? Walang growth, walang loss, and then mag-hair loss tayo. Tapos, umiikot lang yan ng umiikot. So, dadaanan mo talaga siya. Yes, dadaan ka talaga sa kanilang lahat. Okay. Pero as we age, humahaba yung time nga, yung period ng hair loss, no? So, ano yung mga factors? Marami siyang factors eh. Una nga yung genes, kasi that one we can't do anything about, no? Uso-uso sa atin yung male pattern baldness, no? Pero meron din sa babae. So, kung meron kayong baldness in the family, so nasa genes nyo yon, no? So that's number one. Number two, infections. So sometimes pag meron tayong mga dandruff, actually ang dandruff kasi is fungal infection, no? It's a form of, so na-damage niya yung mga hair follicles. Siyempre pag damage niya yung hair follicles, that would lead to hair loss. Tapos stress, no? Stress, na-affect kasi niyan yung mga hormones natin, kaya naglalagasan yung mga buhok natin. So, use of products, minsan kasi what we use are the harsh products. So, hanggat maaari, we should always choose the milder ones, no? Yung shampoo, we usually just shampoo twice a day. Twice a week, no? The other times, mas natin na mas dapat dun tayo sa conditioner, no? We condition. And then, avoid always na maglagay ng maraming hair products kasi that is very heavy sa hair. So, may mga, yung hair shaft kasi natin, parang may mga butas siya na parang hingahan, no? Parang nakakahinga yung hair. But if you put in too much hair product, nakaka-clog natin yon. So, that also would lead to earlier death ng buhok. So, pag namatay na yung buhok na yun, magpa-fall off na yun. Kaya, kailangan we use just the right amount of hair product. So, namamatay pala ang buhok, Doc? Oo. Tapos napapalitan siya. Kasi mamamatay, papalit, ganun. Parang ganun lang siya. Oo. As long as you have nga, yung maganda yung, yung skin mo, yung follicles mo, yung hair follicles mo, merong tutubok na buhok dyan. I see. Pero kung kung wala na nga yung hair follicles, nasira na siya, wala nang tutubok. So, as long as you maintain the health of your scalp,
Always yan, tutubo at tutubo yung buhok mo. Kaya talaga mas maganda talaga, you always, instead of you reaching the stage of treating it, always, ang mas maganda talagang suggestion, prevent mo. Di ba, Doc? Yes. Oo. Kaysa mano ka sa Yes. stage na treating, i-prevent mo. Like, katulad niya, nasa genes mo pala. So, mas madali. Di ba? Like ako, yung tatay ng anak ko, kasi yung lolo ng anak ko, talagang bald talaga po. Okay? Pero nung nasa maagang stage sila, magaganda talaga. Like right now, ang ganda ng tubo ng buhok ng anak ko. Ang laging bilin sa akin ng papa niya, iingatan mo yung buhok ni Cloud. No? Iwasan ang gumamit ng mga matatapang na mga shampoo, pati yung mga gel, mahilig kasi sila sa gel. So yun yung isa sa mga bilin. Ang sa akin, because you already know that in the future, this might be your problem, so i-prevent mo na. 'Di ba? O kaya, again, try to eat better food that will promote healthy hair o yung tinatawag na integumentary system natin, 'di ba? Ano 'yun? Dito sa Q Global, meron na naman akong mapopromote, 'di ba? Ano yung maganda sa integumentary? Meron, Doc. Ayan. Etong si Q Green. Kasi si Q Green ay not only mayaman siya sa B12, 'di ba? Kasi ano to may chlorophyll. Mayaman sa chlorophyll po ang barley at ang wheatgrass. So pag sinabing chlorophyll, ano na yan, given na yan. It is already recommended for the integumentary system. 'Di ba? Na ibig sabihin, pag integumentary, it covers your hair, it covers your nails, and your skin. So, to promote healthy hair, you should take Q-Green. Ako, there was a time kasi na minsan nakakalimutan ko ng Q-Green kasi na-focus ako sa Q-enzyme. Yung nga sabi ko, parang a month ago or 2 months ago, naka-experience po ako, Doc, ng hair fall. I'm happy na hindi na siya ngayon. Nag-stop na siya. I think mga 2 weeks na siya nag-stop. Kasi di ba sometimes kahit na, pag na-experience mo yung hair fall, hindi ka naman focus, Doc. Sasabihin mo lang sa ka-office mate ko, grabe yung buhok ko, tignan mo, ang dami nang nalaglag. Pero hindi mo naiisip ng kontrahin siya, 'di ba? At that very moment, hindi mo siya kinokontra. Hanggang sa ma-realize mo, parang numipis na yung hair mo. And that's the only time for me na na-realize kong, hala ka, no? Masyado kang rough magsuklay. Ang dami nang nawalang hair sa'yo. And then, I've reviewed my lifestyle. Sabi ko, ayan, hindi ka na madalas uminom ng mga supplements mo, like yung Cube Green mo. Minsan-minsanan mo na lang. Bukod doon, siguro nga tama. Should you change your shampoo? Should you change your conditioner? Maybe yes. Diba, Doc? So ako, what I did, lang, personal suggestion ko, I tried to take a lot of food supplement like Q-Green. Mas dinagdagan ko na ngayon, no? Mas dinalasan ko na. Good to know kasi nag-stop na siya. Every time ngayon, I'm checking my comb. Konting-konti na lang. Kasi talaga naman, Doc, di ba? Imposible naman na walang buhok na masama. Talaga namang meron po. Di ba? Laging meron. Laging meron. Yes. Pero ang maganda doon, hindi na siya ganun ka-brutal. Hindi na siya, hindi na siya sobrang dami. So sabi ko, at least, nag-i-improve na. Hindi pa ako tapos. Sige, sulatan mo lang. Tapos, ang maganda din nun, aside from me taking internal food supplements that I know can help me improve my integumentary or my hair, I am also doing other things like nag-change din ako ng shampoo. Di-review ko na yung shampoo ko. Naku, masyadong commercial yung shampoo ko. I try to use ngayon, alam mo kung ano, yung mga herbal din na mga shampoo. So, yun. It helped a lot. So, sabi ko nga, ayan. So, mga a month ago, ako nag-start. It's doing good now. Siguro, I'm gonna check again for another month kung talagang effective yung ginawa ko. So far, so good po, effective. So, dun sa nagtanong nun, at ganun din yung problem, ganun po gagawin natin. Iwasan din po natin, of course. No? Let's try to prevent rather than reaching to that stage. But when you are at that stage, syempre, madami tayong pwedeng gawin. You change your lifestyle din po. Doc, meron pang tanong, may nadagdag pa po. Okay pa ka pa ba dyan, Doc? Okay. Sige. Wala ka na namang pasyente, di ba? Amin ka na. Ayan, tapos na siya kasi kanina po, nung kausap siya ni Joanne, siya po ay may mga pasyente pa. Nasa clinic po ngayon si Doc Carmel for your information.
pasalamatan natin siya sa lahat ng nanonood. Mag-thank you tayo ng bonggang-bongga, no? Kasi talagang binibigyan tayo ng oras ni Doc Carmel na isisingit po niya ang Q Global, no? Sa kanya pong oras. We try to have her as much as we can. Ngayon po ang commitment niya sa amin is twice a month. Hopefully in the coming weeks po mas dadami pa yung viewers natin, and huwag kayong mag-alala, hindi namin dinedelete itong live ni Doc Carmel para at least yung mga nasa opisina pa kaya hindi pa nakakapanood, 2 weeks ang buhay ng live mo, Doc, kasi hanggang 2 weeks marami pa rin pong nanonood, no? So nakakatuwa kasi kahit ngayon hindi sila nakapanood, bukas, hanggang next week, hanggang next 2 weeks, pinapanood pa po. Marami pa pong nagre-react. Punta na tayo doon sa next question kay Doc Carmel. Doc, ang sabi mo po, it's okay to drink coffee in moderation. As a coffee lover, ilang beses po ba sa isang araw ang limit natin? 3 times a day po ba is okay? Ayan, hindi ako nagtanong nito, Doc, kasi 6 times a day ako. Anong sagot dun, Doc? Actually, it depends kung gaano ka tapang yung kape nyo. No? So, and when we drink coffee, ang ayaw ko lang naman when drinking coffee kasi lagi siyang may kasamang cream and sugar. So, kung Yes. kaya sana i-minimize yung cream and sugar or use alternatives kasi taas yan sila sa fats na and the unhealthy kind of fat and yung sugar na. Okay? So, it's the coffee, actually, you'll be surprised, no? Pwede tayo hanggang 5 cups a day. Wow! So, pasok. Sumobra isa. Diba? Isa ka lang, ito ka lang ng isa. So, pwede hanggang 5. But then, remember, nung in-study nito, they studied the caffeine itself, no? So, hindi natin alam kasi ngayon wala namang coffee na coffee lang. Di ba? Lagi coffee na 3-in-1, coffee na may kasamang iba. So, yun yung mga nakakabawas dun sa magiging recommended nga. Kaya ngayon sabi ko nga, di ba? If you're drinking the 3-in-1, yung coffee part of it, I don't, okay lang eh. But the sugar part of it, and the cream part, yung, ang 3-in-1, actually sobrang taas ng sugar niyan, no? So, kaya as much as possible, ayaw niyan. No? So, tapos, when you go to Starbucks, wala namang pure coffee dun eh. Diba? So, marami siyang mga halo-halo. So, yun talaga yung actually nagpasama sa kanya. Pero if you're just drinking it black, okay siya hanggang 5 cups. 5 cups is okay. Oo. Ayan. Yes. Siyempre, may Q-Rich po tayo. No? Huwag tayong matakot kasi ito naman, ang maganda sa Q-Rich natin, meron tong moringa, meron tong grape seeds, spirulina, mangosteen, at saka barley. O, di ba? Parang halos lahat, sabi nga kanina ni Doc Carmel eh, huwag natin kalimutan ng leafy greens. Every day, di ba, Doc Carmel? So, sometimes talaga hindi na tayo nakakapamalengke. Saka I think stevia yata ang nyo. Stevia yata ang sweetener. Dito, stevia. Diba? So, stevia ang sweetener. So, that's a healthy. Dito, ano siya? Brown sugar. Brown sugar po ito. O, brown sugar. Pero dahil nga, yung mga ingredients niya can help balance naman or lowers down the blood sugar level, it is a very good combination. Hindi siya makakaapekto sa pagtaas ng mga blood sugar. In fact, ako, Doc, isa ako sa, pag ako uminom ng sikat na kape, may sikat na kape sa Pilipinas, iba yung kulay pula, hindi ko pa pangalanan, pero I'm sure alam nyo yan. Kapag ako uminom yan, 2. Di ba sabi ko sa'yo, 6 na kape ang kaya kong inumin. Pero hindi ganun kape ang iniinom ko. Pag yun ininom ko, 2, Doc, I tell you, mamaya para akong in love. Ganun talaga, na nakakatakot. Okay? Nung bata-bata ako, hindi ganun. Pero nung nagka-age na ako, ganun na siya. So, na-realize ko hindi na ako pwedeng uminom ng 2 sachet nun. So, that's the time that I started changing yung aking lifestyle. I tried to learn taking or drinking coffee po ng kape lang, nang walang creamer. Tama ka dun, Doc. Dapat tinatanggal yung kape. Ngayon, I tried also na less sugar na or wala nang sugar. Okay? Ngayon, natutunan ko na yon, sabi ko, bakit ba ganun? Ba't ba ako nag-TTS? Dumating to last year. To. I'm really proud to tell you na kung doon sa commercial coffee, kumakabog talaga ang puso ko. Uy, may utang ka pa kay Carmel.
Naalala ko, Dok, hindi ka pa niya napadala nito. Nagpadala siya ng mic, hindi siya nagpadala ng product sa'yo. Oo No, nga. kaya tuloy hindi ka makarelate sa kwento ko. Kailangan, sorry po, Dok. Oo. Oo. Magpapadala po si Joanne. Nakalimutan niyang isabay. Padalan mo si Doc. Kasi alam mo, Doc, I tell you, yun nga yung kinikwento ko. Dito po, ano ko to, na-observe ko to. Na pinakamaraming nainom ko nito 3 in a day. Nothing. No palpitation, no acidity. Okay? And I felt like, alam mo kung bakit ko to iniinom pa. Kasi nga, panay ang sakit ng ulo ko. Panay ang sakit ng ulo ko talaga. Dahil nga siguro, mainit and all. So, sabi ko, ang laking bagay na napakadami niyang ingredients na herbs talaga, na herbal, sabi ko nga, at least natetest namin sa aming mga sarili. So, si Doc kasi, kaya hindi pa niya natitikman yan. Bago kasi to, Doc, di ba? Hindi mo pa to na-try. Pero si Q-Enzyme, na-try mo na. Si Cleanse, hindi pa niya na-try. So, may utang hindi tayo. pa. Oo. Mamaya, pwede tayong kwentuhan ni Doc Carmel about dun sa experience niya o yung gustong-gusto niya sa Q-Enzyme. But before that, Doc, may tanong pa dito, dumadami ang tanong. Doc, ilang minutes or hours po need na magpa-araw to have enough vitamin D? Need po ba everyday? Ang vitamin D kasi, tinitakin natin, na-activate lang siya with sunlight. So, hindi naman quantify gano'ng katagal, no? Kasi tatandaan natin, as long as nasa tayo, hindi kailangan direct sunlight. So, kunyari, nasa room ka, may window, yung window mo may sunlight. Sinag. Hindi kailangan tinatamaan ka ng sunlight. So, as long as meron kang ganun, no, yung exposure, may sun exposure ka. Yes. Oo. That's enough. Ay, basta hindi ka lang nakatira sa kuweba or nasa isang room na sealed na naka-aircon ka lang, fluorescent light lang. Kasi yung fluorescent light natin, may UV din yan but it's very low. Hindi ganun kataas as doon sa sunlight. Kaya hindi niya na-activate yung D3. No? Kaya so, pag nag-take us tayo ng vitamin Doc, di ba? Kaya lang minsan, you have to also note, actually, may nabasa ako, ewan ko lang kung tama yung naalala ko, sabi, yung vitamin D na yan, mga 30 minutes lang ang kailangan natin. Pero syempre, di ba, Doc, right now, what we have to also bear in mind, if you expose yourself to sun, you have to be ready. Di ba? Kasi ang katakutan mo naman doon is yung mga skin cancer damage na nabibigay sa atin, which is yung skin cancer, di ba? So, dapat pag nagpunta ka doon, you want the vitamin D, pero ang kapalit naman nun, skin cancer. O, so, ano ang gusto mo? So, ano gagawin mo? Kailangan meron kang sunscreen. Di ba po, Doc? Yeah. Ganun And then, dapat. early morning sun, yung hindi pa siya masakit sa balat. Okay. So, it has to be really early. Sa umaga. Yes. O, yan ha, nasagot na ni Doc. Need daw ba everyday? Siyempre, dapat everyday yun. No? Doc, ask lang po, pwede po bang isabay ang Q-Green sa maintenance na meron pong hyperthyroidism? Hypothyroidism. Yung pong ating barley and wheatgrass po, all natural naman po ito, walang synthetic na ingredients. Pwede daw po ba sa hypothyroidism ang barley at wheatgrass? Yeah, ang binibigay kasi sa hypo ay thyroid hormones. Ang binibigay sa pag hypothyroid ka, ang binibigay sa iyo is parang analog, no? Parang synthetic na thyroid hormone. So, okay lang naman yon na isabay mo yung Q-Green mo with the with your L-Toxin or yung thyroid hormone supplements. Okay lang, di ba? Yes, okay lang. Kasi ang matatakot ka lang naman diyan kung merong pagkain na pinagbawal sa iyo yung doktor, di ba, Doc? Yes. Oh. So, you have to consult your doctor. And ang concern natin kasi with taking meds, along with kasi sometimes it blocks the absorption. So, iniinom mo yung gamot mo, pero yung
supplements, they block the absorption. So parang hindi din naman na-absorb ng katawan mo yung supplements. So sometimes yun yung concern natin when Kaya ayaw taking ng meds doktor. together. Oo. Yes. So pero ang ano kasi pag hypothyroid, ang binibigay sa iyo is parang siyang synthetic na thyroid hormone. Kasi parang ginagaya niya yung thyroid. So basically it's like a hormone na binibigay sa iyo. So hindi na-affect yung absorption niya. So you may take it with the Q-Green. Ayan. So, pwede ka mag-take ng Q-Green kasi hindi naman makaka-apekto yung sa absorption. Talking about absorption, Doc, di ba? Ang galing ng tenga ko. Di ba? Kasi di ba, si Q-enzyme natin, di ba? Dahil na-mention ni Doc ang absorption, sabi nga ni Doc, kaya lang naman madalas yung mga doctors natin, kailangan chinecheck natin, tinatanong natin yung mga doctors, di ba? Kung pwede ba natin i-take ang isang supplement. Kasi nga baka meron niyang ibang effect sa katawan natin. Ang tinitingnan lang naman ng mga doctors, mostly, is dapat hindi siya nakaka-apekto sa absorption ng gamot na tinitake natin, lalo if we're taking maintenance. Ang magandang balita, si Q-enzyme po kasi, the effect of Q-enzyme, because this is derived from 151 types fruits, vegetables, and herbs, overall po, ang ginagawa actually nito is lalo pa niyang ini-enhance yung absorption ng ating pong digestive system sa mga sustansya, sa mga nutrients, same with the medications. Kasi yun yung ginagawa niya nakakatulong po siyang mag-breakdown ng kahit anong pagkain na kinakain natin. At ganun din, of course, yung mga gamot. Kapag kasi na-breakdown niya properly, na-absorb niya properly, na-assimilate niya properly, mas pumapasok sa katawan natin, mas pinakikinabangan natin yung gamot o yung pagkain. Kaya ako, lagi kong din sinasadya sa ating pong mga customers or yung mga members natin, aside from cleansing, syempre una magki-cleanse tayo, di ba? Unang-una nating gagawin, maglilinis. Bago tayo kumain ng mga masustansyang pagkain, syempre, take muna tayo ng cleanse. Linisin muna natin yung katawan natin, yung bituka natin. Parang bahay natin, bago tayo maglagay ng kahit anong pampaganda ng bahay, 'di ba? Ng mga floor wax or ng mga polisher sa ating sahig or sa bahay natin. Una mong gagawin is to cleanse. Magwalis ka muna bago ka magbubunot. So, ganun din sa katawan natin. Walisin natin lahat ng dumi sa ating bituka, sa ating katawan. Ito po ang ibibigay sa atin ng ating product na cleanse. Para kang kotse na na-overhaul kapag nag-take ka po nito. O kaya naman, para kang bahay na na-general cleaning. Cleanse is a very new product of Q Global that offers you fiber, probiotics, and enzymes. So, ang maganda dito, if you take this up to the cellular level, buong bituka, buong digestive tract mo ay talaga namang lilinisin niya. Parang nawala si Doc Carmel. Ayan. And then, that's the time that your body is ready to nourish. Q-enzyme will now open your digestive system to prepare it to absorb everything that you take in, pati gamot. Mag-take muna kayo ng enzyme. Si enzyme po ang magre-ready ng bituka nyo para madaling ma-absorb ng katawan nyo ang kahit anong nutrients o kahit anong gamot na iti-take nyo. Sabi ni Madam, pwede ba ang Q-Green? Of course, Q-Green ay hindi naman po synthetic. Ito po ay all-natural wheatgrass and barley na pangpaboost ng ating resistensya or immune system. Pwedeng i-take together with your medication? Pwedeng-pwede. Kasi diba sabi naman ni Doc, before you take your medications, you have to eat. And lahat po ng product natin ay pagkain lang po. Pagkain na walang overdosage, na hindi magkakaroon ng masamang effect sa ating katawan. Bagkus, ito po ang ginagawa niya, nire-ready niya yung ating katawan para mas maging malakas tayo, para mas ma-absorb natin ang ating mga kinakain. Ayan, hanapin lang natin si Doc Carmel, na wala siya. Siguro namatayan siya ng battery. Oo. Anyways, no, okay lang yon kasi actually tapos na, no? That was our last question, di ba? Meron pa bang isa? Ay naku, may humabol pa. Paano ba natin malalaman if we had a good quality sleep? Ay naku, ang ganda ng tanong mo at kahit na ako lang ang nandito, kaya ko nang sagutin.
Ayan, no? So, actually, sabi nga kanina ni Doc, na-discuss naman yan ni Doc Carmel kanina. You do not, actually, the recommended, of course, the normal number of hours, the regular number of hours that is being taught to everyone is you have to have at least 8 hours of sleep. Pero according dun kanina sa ating mga discussion, di ba, may 8 hours of sleep ka nga, pero hindi naman deep. Hindi naman, di ba? Hindi naman solve yung tulog mo. Ano naman, tawag dito yung parang tulog manok naman, yung parang hindi ka naman talaga tulog kasi may naririnig ka pa rin, meron ka pa rin pinoproblema. So, sabi ni Doc kanina, right now, ang ginigauge na lang natin in terms of quality sleep is not only yung bilang ng oras. You have to also consider yung quality, yung kalidad ng tulog na nakuha mo. Ikaw ba, nung natulog ka is deep sleep ba yan? Yung tipo bang halos wala ka ng ulirat talaga, sobrang sarap ng tulog mo, minsan nananaginip ka, 'di ba? Na ayaw mo na talagang magising kasi ang sarap-sarap ng tulog mo. Okay? Yun dapat ang meron tayo. Kung nakuha mo yun in 3 hours time, in 4 hours, in 5 hours, not necessarily 8 hours, that is good enough. Pero kung kaya mo yan makuha, no, sa loob ng 8 oras, mas better po. 'Di ba? Mas better po 'yan. Especially sa mga bata, we have to give them that number of hours that is needed, the 8 hours. For us aging women, aging men, no, mahirap na natin talagang makuha 'yan kasi nga part na 'yan ng simptomas na tayo ay nagkakaedad. So what we just need to do is to make sure that we have quality sleep. Last session natin, ang itinuro sa atin ni Doc Carmel is dapat daw kung hirap tayong matulog or makakuha ng quality sleep, you try to set up your bedroom na talagang maibibigay niya. Baka naman kaya hindi ka makatulog kasi naman katabi mo pala yung bintana. Doon sa kabila ng bintana, nandun lahat ng marites sa tindahan. Nagkikwentuhan ng lahat ng chismis sa barangay nyo. May hirapan ka talaga na magkaroon ng quality sleep niya. So, dapat yung find a place na talagang magiging masarap yung tulog mo kasi tahimik. Pangalawa, dapat kaya mong i-project yung dilim. Kasi some people, nagtatrabaho sila sa call center, hindi na sila nakakatulog sa gabi. Okay lang din daw yan. As long as nakaset up yung kwarto mo na maibibigay niya, yung mai-imitate niya yung parang nighttime pa rin. Ibig sabihin talagang madilim na madilim. Kasi kapag ka ganun ang nangyari, okay, talagang naiseset mo yung sarili mo na magkaroon ng magandang quality o yung tinatawag na deep sleep. Wala nang tanong, ano? Ayan. Sa akin po, Glutabivate, sarap ng tulog po talaga. Deep sleep po, di ba? Tama. Ako naman po, hindi sa Glutabivate. Tinigilan ko kasi mag-Glutabivate, no? Baka, okay. Tinigilan ko kasi mag-Glutabivate. Ako naman ang tip ko sa inyong lahat, dahil in love ako ngayon sa Q-Green. Ito, ang Q-Green nakatulong to sa aking hair fall. Tapos, yung kape din, okay? Yung kape, kaya ko magtatlo. Again, I told you, walang palpitation, walang acidity. Proud na proud ako sa mga kapitbahay ko na nagrereklamo ng acidic sila kasi ako wala nun. Isa pa, ito po si Q-enzyme natin. Ito talaga yung pinepledge ko, highly recommended ko. If you want to have deep sleep, okay, you take this before you sleep. Sa sobrang sarap po ng tulog nito, minsan iniiwasan ko to. Pag marami akong gagawin, marami akong trabaho, marami akong assignment, no? Gusto ko sanang mag-take nito, pero iniiwasan ko. Kasi sigurado po, ibibigay niya ang napakasarap na tulog. Why? Kasi this product will help rejuvenate your immune system. So, una niyang gagawin talaga is matulog ka. Tandaan nyo, the blood cells, our immune cells, okay, are being produced sa ating pong katawan kapag tayo ay natutulog sa gabi. Okay? So, if you take your enzyme, definitely this will help boost your immune system by helping you produce enough body cells that will fight all the
mga foreign toxins sa ating katawan. So, yun ang ginagawa niya. Bukod doon, it will nourish your body, it will boost your immune system, revive your body, your energy, regenerate everything that you need to regenerate. Bakit? Napakaganda niyan, Miss May. Parang lahat na lang ng positive description binigay nyo na. Talaga naman po. Hello, ang ingredients mo nito is 151. Fruits, vegetables, and herbs. Tama si Doc Carmel. Wala pong miracle. Sabi niya kanina, wala namang pagkain na maibibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin na sustansya. Tama yon. Pero dahil pinagsama-sama po natin ang 151 fruits, vegetables, and herbs sa sachet na to, almost miracle sachet na tinatawag. Kasi lahat ng kailangan mo, mostly ay nandito na. Pag nagdagdag ka pa ng Q-Green, panalong-panalo na po. Alright? So, there we go. I believe we're done with the talk. Parang nakat kasi si Doc Carmel, so I think hindi na natin siya makukuha for parting words. But in behalf of Doc Carmel, I would like to thank everyone who participated with this live stream. Salamat po. This has been our second session, no? Sa third topic natin, maglalabas kami ng bagong posters, no? May bago na naman po tayo na topic na i-discuss, na isa rin sa mga, Dr. Carmel is resource speaker po sa iba't ibang mga ospital at sa iba't ibang mga organization. So what we try to do here with Q Health Talk is we ask her to also give those talk na binibigay niya sa mga ospital, sa mga forums na ina-attendan niya, nasabi namin, Doc, bigay mo rin sa amin yung mga tinuturo mo sa mga organizations na yan para at least marami sa mga members namin at yung mga viewers natin matuto din sa kanya po bilang ating resident doctor. So, next time, I think on the third week, no, we are still gonna hear Doc Carmel who will be discussing another impactful, very important topic, no? I-announce natin yan malapit po later on. Siguro baka next week may release natin yung poster. And hopefully, I know marami sa inyo, magpapa-shoutout ba yung mga tao? Sige nga, magsha-shoutout nga ako bago tayo mamaalam. Thank you so much sa lahat ng sumama sa atin. Of course, una kong nakita kulay green ang pangalan niya. I want to thank, pinanonood pala tayo ng ating CEO, Miss Darlene Guillen. Thank you so much for giving us time. No, nanonood pala siya ngayon. Ngayon ko lang nakita. Ayan, thank you so much. Let's say hi to our CEO. Miss na miss nyo na ba ang ating CEO? Ayan, grabe yan si Ma'am CEO. Alam nyo ba, si CEO natin ay addict po sa cleanse. Sa mga nakakakita sa kanya ngayon, nagtataka kayo bakit ang payat-payat niya? Naku po, araw-araw po siyang nagki-cleanse. Pinipigilan ko na nga po siya. Kasi I think mas payat na siya sa akin ngayon. Sobra na yata yun, no? Wag na, tama na. So, ito po ang lagi niyang tinetake. Hindi po siya umaalis ng bahay nang hindi niya baon ng cleanse, no? Kasi 'di ba, for the longest time si CEO Miss Darlene Guillen, ang gusto niya talagang mangyari is ma-achieve niya yung weight loss. Imagine, nung dumating ang cleanse, na-achieve niya po yan. So, if you're curious about it and if you also want to try, hindi lang cleansing ang binibigay nito, no? Pwede rin po itong makatulong sa inyo sa weight loss. And also, we have ang mga leaders natin sa Bicol. Makita ko si Ma'am Shahani, si Sir Choco, ayan. Welcome po. Marami tayong mga viewers ngayon. And of course, the staffs are very supportive. Ayan, meron din tayong mga taga-ibang bansa na nanonood ngayon. Hindi ko na babasahin ng mga names nila. Maria Teresa Alinday is also viewing us. Sino pa ba? Ayan. So, for all those who have watched us and who will be watching us after this, kasi hindi naman po natin to i-delete, no? Pwede pa rin kayo mag-comment, pwede pa rin kayong magsulat ng inyong mga questions kasi sa susunod na session ni Doc Carmel, pwede naman natin ulit siyang itanong para maikonsulta pa rin po natin sa kanya ang inyong pong mga gustong itanong na mga questions regarding your health conditions. Anyways, no, we are ending this live right now. So, since our topic is reversing aging, no, I hope everyone, katulad ng nasabi ko kanina, let us not wait for the time na kailangan na nating talagang pagsisihan na hindi natin iningatan ng ating kalusugan. I hope everyone learns na before you reach your old age, gawin mo na yung preventive measures ngayon na bata ka pa. Nasa 20s ka pa lang, nasa 30s ka pa lang, yun nga nasa 40s, sige, pwede pa kayong humabol. Kasi I tell you,
it makes a big difference. Me, I am turning 50 next month, tama? May 24 yon, no? I tell you, it makes a big difference kasi at my age, I can proudly tell everyone, ayan, sabi ko nga um, pinagsisisihan ko kasi nagkaroon na ako ng salamin. Kaya lang baka imposible naman na hindi na ako magkasalamin. Pero very late na po ako nagkaroon ng eyeglasses. 45 years old ako nung nagkaroon ako ng eyeglasses. Ibig sabihin, for the longest time, 2020 ang vision ko. Ibig sabihin, na-delay ko yung aging stage ng katawan ko. Isa pa, no? Sabi ko kanina, ako po ay walang kahit anong monthly maintenance na mga gamot. No, yung mga high blood na yan, mga arthritis na yan, wala. Nagna-knock on wood po ako. No? Thank you sa Panginoong Diyos. And of course, I thank myself. Kasi I know I did my part. No? Simula po nung na-expose ako sa health industry, I was 28 at that time, hindi na po ako tumigil sa pagte-take ng iba't ibang supplements, no? And I'm not saying you just take you global. Of course, I'm trying to tell you to take you global now. Pero siguro pag may nakita pa kayo na iba din na maganda, okay yan, you take them. Okay? Kasi bakit? If you invest in your health as early as now, I tell you, when you reach your old age, makikita nyo yung big difference. Ako, lahat ng mga kabatch ko, every time na nagkikita kami, lahat sila, kanya-kanya sila ng pasikatan, iba't ibang mga reseta, dami-dami ng mga gamot na tinitake nila. Ang dami na nilang pinagdaanan ng mga lab test, ang dami ng mga maintenance na tinitake nila. Tapos ako, nakatingin lang sila sa akin ganyan, tapos tawanan ko lang sila. Kasi bakit? Ang papakita ko sa kanila, yes, may tinitake ako, yes, may iniinom ako, pero kape. 'Di ba? Pero capsule, pero hindi gamot, no? Kasi bakit? Organic, no? Wheatgrass barley. Tapos ano pa? Ano pang tinitake mo? Ganito lang. Oh, ano 'yan, juice? Parang juice pero mas masustansya sa juice, 'di ba? So ganun lang. Wala akong kahit anong kailangan. Tsaka sabi nga ni Miss nung isang araw ni Miss Darly, nagpa-BP ka ba? Hindi ako kumikibo. Kasi sa totoo, hindi po ako nagpapa-BP. No? Hindi ako nagpapa-BP. No? Wala pa ako sa ganong stage. Wag muna, Lord. No? Wala. Hindi talaga. Wala akong mga ganong mga pangyayari sa buhay ko. Kasi, I believe nga, kaya ganon ang aking situation, it is because I have done my part. I tried to live healthy, no smoking, walang inom ng alak. Ang kasalanan ko lang po talaga is mahilig akong manood ng Netflix. So, puyat. Puyat po ang lola nyo, no? Pero kung hindi man, no? Talagang halos lahat ay ginagawa ko na napaka-healthy. In fact, ako po sa edad kong to, kaya kong magbiyahe ng magbiyahe. Na hindi ako namomroblema sa body aches and pains, no? O kaya nahihilo, nasusuka, wala akong mga ganon. Energy ko, aba, ilang taon si Joanne? Ilang taon si Joanne? Ba, sinasabayan ko ang edad ni Joanne, ang bata-bata po ni Joanne. Di ba, Joanne? Hindi pa naman niya ako kinakaray-karay. Kung di nga injured, totoo, di ba? Kung di nga po injured ang tuhod ko po ay na-injured kasi to, nabasag ang kneecap ko, pero kung hindi yan na-injured, talaga naman napakabilis ko ring lumakad. Lumalaban din ako sa akyat panaog sa hagdan. Kasi nga yung stamina ko, I try to maintain it by living healthy. So yan po yung maiiwan ko siguro na aral po sa ating lahat dito, lalo na yung mga nakakabata pa. Na ganun lang po, invest in your health and taking all our products here, mamili kayo ano yung bagay sa inyo. We have Q-Enzyme, we have Q-Green. Ito lang dalawa na to, very nice na. Daily maintenance nyo 'di ba? Pero again, no? O kaya yung iba, mga gusto, yung mga senior, gusto kape lang everyday, why not? Pwede na din. Pero ako, lagi ko sinasabi, before you take any of our products, ito po una yung gagamitin. Linisin nyo muna ang inyo pong bituka para masigurado natin na lahat po ng iti-take nyo na kahit anong produkto at gamot, no, ay i-absorb po at ready yung katawan ninyo. Shout out mo, Miss May, watching from Albay. Daming learnings na tutunan. See you po ulit on April 28 dito sa Albay. Ay, oo nga. Hello, Team Albay, Team Bicol. Meron din tayong team, ano yun kanina?
Ay, hindi ko pala pwede. Ayan, meron tayong mga taga-ibang probinsya na nanonood kanina, no? Alam nyo, we are growing. Have been meeting with other groups this past weeks. Napaka-excited po namin. And we're very proud that Team Albay, Team Bicol, Team Naga is really growing. And nadadagdagan po tayo, nanganganak tayo. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, marami na pong kumukontak sa atin. And very soon, we are launching our trainings there sa iba't ibang mga lugar na yan. O, di ba? Sabi, akala ko 40 ka lang. O, di ba may minus 10 si ma'am? Thank you, ma'am. Ayan, ganun lang po. Tama. From Cagayan de Oro, meron din tayo, Camarines Sur, watching from Camarines Sur and CDO. Welcome everyone, and I hope you will watch us again. And yes, meron tayong mga upcoming Q-BOM or Q Global Business Opportunity Meeting na nakaschedule po sa 4th week po of this month. So, pakiabangan nyo lang po yung poster and I hope we meet a lot of people there. Okay, in other areas din, meron tayong mga nakaschedule ngayon. Yun lang po. Thank you so much. I hope you watch out for your health. Again, prevention is better than cure. Here in Q Global, we give you nothing but the best premium quality of health products. Switch to healthy everyone with Q Global. Goodbye po and thank you so much. See you again soon. Bye. Q Morning! Bye!